po. Oras na para sa maiinit na balita. Balitang High. Hulikam ang suntukan ng dalawang pedicab driver na yan sa Sampaloc, Maynila. Ilang saglit lang, sinaksak ng isang lalaki ang kanyang kaaway. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya. Mga kapuso, patuloy pa rin po magiging mainit ang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nasa danger level ang mararamdamang init sa 11 bayan at lungsod ngayong araw ayon po sa Pag-asa. Ibig sabihin po niyan, 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index. Kabilang po dyan ang Pasay City na nasa 42 degrees Celsius ang inaasahang mararamdamang init. Pinakamatindi naman sa Rojas, Capiz, nasa 44 degrees Celsius. Nasa danger level din ang heat index forecast sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Puerto Princesa, Palawan at Aborlan, Palawan. Pati na sa Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at sa Cotabato City. Ang heat index po yung init na mararamdaman ng katawan ng tao mula sa pinagsamang epekto ng air temperature at ng humidity o alinsangan. Ayon sa Pag-asa, maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke ang mataas na heat index. Kaya mga kapuso, uminom ng maraming tubig at huwag magbabad sa matinding sikat ng araw. Nagpapatupad po ngayong araw ng alternative delivery mode ang ilang eskwelahan at lugar sa bansa bunsod ng matinding init. Sa Muntinlupa, hanggang 10 a.m. lamang ang klase ng mga morning shift sa mga pampublikong paaralan mula preschool hanggang senior high school ngayong pong Martes. Suspendido ang klase sa hapon. Sa Quezon City, wala munang face-to-face classes sa public schools mula daycare hanggang senior high school. Kasama po riyan ang alternative learning system. Kaya asynchronous activities o synchronous online classes muna. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Kalumpit, Bulacan. Wala rin pong in-person classes ang preschool hanggang senior high school sa Iloilo City, Mangaldan, Pangasinan at Bacolod City sa Negros Occidental. Sa Dumangas, Iloilo naman, kanselado ang klase mula preschool hanggang senior high school. Wala rin munang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Bagos City, Ibi, Magalona, Kabangkalan, Silay at Hinubaan sa Negros Occidental. Hanggang April 15 naman sa Sultan Kudarat. Magpapatupad naman ng half-day classes sa Surala, South Cotabato ngayong pong araw. Habang hanggang April 15, walang klase sa hapon sa bayan ng Tantangan. Base sa ginawang online survey ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region ito pong Marso, 77% sa mahigit 8,000 public school teachers na na-survey ang nagsabing intolerable o hindi na nila matiis ang init sa mga classroom. Nakakaapekto na rin ang init sa focus at kalusugan ng mga estudyante. Nauna nang sinabi ng DepEd na desisyon ng mga school head kung sususpindihin ang face-to-face classes. Sa katapusan ng Abril, inaasahang nasa 80 probinsya na raw sa bansa ang apektado ng El Nino. Ayon sa Task Force El Nino, pinakatinamaan sa ngayon ang Occidental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity. Sa buong bansa, nasa 1.75 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Katumbas yan ng 32,000 hectares na mga taniman. Posible rin daw ang pagbabawas ng supply ng tubig, kaya magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng water level sa mga reservoir sa bansa. Kasama raw sa backup na pagkukunan ng tubig ang mahigit 100 deep wells at wastewater treatment facilities. Nagdeklara na ng krisis sa tubig sa Cebu City dahil po sa epekto ng matinding init. Ang mga residente kanya-kanyang diskarte para makatipid sa tubig. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Araw-araw nag-iimbak ng tubig ang mga residente sa Barangay Apas sa Cebu City. Ayon sa kanila, tuwing gabi lang may supply ng tubig. Sabi ni Manang Victoria Candolis, sinisiguro raw nila na hindi nasasayang ang bawat patak ng tubig. 1 hanggang 2 beses lang umano niyang binabanawan ang mga nilalabhang damit.
Ang tubig na ginamit sa pagbabanlaw ang ginagamit naman nila sa palikuran. Dili na lang gay na mo kuha ag buling. Ditso na lang naglunod diha nga tubig butang ag sabon unya tapos kuso-kusoon unya banlawan og kausa. Kahapon, idiniklara ni Cebu City Mayor Mike Rama ang krisis sa tubig na nararanasan ng lungsod dahil sa matinding init resulta ng El Nino. The emergency have crisis on water. I will now declare crisis on water just to be preparatory. Isa na ilalim sa state of calamity ang 28 bulubunduking barangay dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon. Karamihan pa naman sa mga barangay ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing hanap buhay. Makikita ang sitwasyon sa mga sapa na wala ng tubig, mga bitak-bitak na lupain at ang mga tuyong pananim. Patuloy ring bumababa ang antas ng tubig mula sa isang underground river na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng mga residente sa Barangay Sudlon 1. Yung mga farmers natin, they were really affected. Their projected income for this year talagang wala. Pagka-Pebrero, nagka-desisyon nga mukuha mig gipasod nga rin usa ka langob padong sa ubos kay basin mo permit tubig. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang kabuuang danyos sa pananim at livestock na apektado sa matinding init ng panahon. Plano ngayong i-access ng LGU ang 96 million pesos na pondo mula sa 600 million peso Quick Response Funds na gagamitin sa pagtugon ng problema. Mula sa GMA Regional TV Balita, Ms. Doc Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa Maynilad customers dyan sa ilang bahagi ng Imos, Cavite. Hanggang sa April 5 patatagal ang water interruption sa inyong lugar. Paliwanag ng Maynilad, ang emergency water service interruption ay dahil sa mataas na demand sa tubig. Kabilang sa mga apektadong barangay ng water service interruption, ang ilang bahagi ng Barangay Anabo, Barangay Alapan, ilang bahagi ng Barangay Bukandala at Bayan Luma. Makikita po sa kanang bahagi ng inyong screen ang iba pang barangay na walang tubig. Para sa iba pang detalye ng water service interruption ng Maynilad, bisitahin po ang website ng Maynilad. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan sa malaking lugar sa bansa. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi pa rin po ng bansa kasama na ang Metro Manila ang may mababang tsansa ng ulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kung uulan man, local thunderstorm lamang ang mga ito. Mayroon pa rin pong ridge of high pressure area sa eastern section ng Northern at Central Luzon ayon po sa Pag-asa. Kahapon, umabot po sa tinatawag na danger level ang heat index na naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius na naitala sa Dagupan, Pangasinan. Mga kapuso, 6 na dam dito sa Luzon ang nakapagtala ng mababang water level sa nakalipas na 24 oras. Yan po ang Angat, Lamesa, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Caliraya Reservoir ayon sa Pag-asa. Mataas pa naman po sa minimum operating level na 180 meters ang tubig ngayon sa Angat. Kung may bumababa, may tumataas naman na water level. Yan po ay sa Ipo, San Roque at Magat Reservoir. Bumibiyahe ang motorsiklo na yan sa National Highway sa Vinsons, Camarines Norte nang biglang bumangga ang isa pang motorsiklo mula sa kabilang gilid ng kalsada. Sa lakas ng banggaan, nagkalat ang ilang debris ng mga motorsiklo. Patay ang angkas ng isa sa mga motorsiklo. Sugatan naman ang 2 rider. Wala pa silang pahayag. Patuloy rin ang investigasyon. Sa Porac, Pampanga, naaresto po ang isang dating sundalo na wanted sa kasong pagpatay sa Biliran noong 2019. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni James Agustin. Agad na pinadapa ng mga operatiba ng Batasan Police Station ng isang lalaking subject ng warrant of arrest para sa kasong pagpatay. Dumayo pa sa Pampanga ang mga pulis kung saan umano nagtago ng 5 taon ng 33 anyo sa lalaki na dati palang sundalo. Dati siyang membro ng Marines ng Philippine Army natin. 2011, siya nag-enter tapos 2012 nag-awol din siya. May nakapagbigay sa amin ng impormasyon, nagtatago siya sa Porac, Pampanga. Kaya namin siya inoperate. Isinerve namin yung warrant sa kanya.
Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa Biliran noong 2019, kung saan napatay umano ng lalaki at kanyang kaanak ang kalaro nila sa sugal. Ang lumalabas sa info namin, naglalaro lang sila ng sugal. Tapos saka nagkapiko na sila, binaril nila yung kalaro nila na isa. Sa kanyang pagkakaaresto, may nakuhang baril na kargado ng mga bala mula sa lalaki. Lisensyado naman daw ito base sa investigasyon ng pulisya. Siya talaga ang owner ng baril, pero kailangan pa rin natin ipasa kasi sa ballistic for verification ng baril kung nagamit yung baril niya sa ibang krimen nung nagtatago siya. Ikawalo sa most wanted list persons ng Police Regional Office 8 ang lalaki. Nang tanungin kaugnay sa kasong kinakaharap niya, wala po akong kinalaman doon. ano po ba nangyari? No comment po ako doon, ma'am, kasi mahirap po magsalita. Nung inaresto po ako, ngayon po lang nalaman na may warrant po ako. Nakipag-ugnayan ng QCPD sa PRO 8. Inihanda na rin ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare! Touchdown na sa GMA Prime ang Extraordinary Kapuso series ng My Guardian Alien. Pilot pa lang, hook na kaagad ang netizens. Awa mo na. Hindi na ako. Kuya Minggoy. Mami! From happy moments na balot ng lungkot ang buhay ng pamilya Soriano, nabaril ang karakter ni Marian Rivera na si Catherine. Believe ang netizens sa acting ng cast, kabilang ang Kapuso Primetime Queen. All praises din ang mga manonood sa napakagandang cinematography sa serye. Dahil dyan, trending ang Marian Rivera sa X, pati na ang hashtags na MGA World Premiere at My Guardian Alien. Sa Instagram, ni-reshare ni Marian ang isang thank you post sa mga ka-alien na sumubaybay sa world premiere. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang backrider o angkas ng tricycle sa Ormoc, Leyte matapos na mabangga ng isang kotse. Ayon sa mga otoridad, parehong direksyon ang tinatahak ng tricycle at kotse nang biglang masalpok ng kotse ang sinusundang tricycle. Sa lakas ng impact, humiwalay ang motorsiklo mula sa sidecar nito. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng kotse. Wala siyang pahayag. 2 patay matapos maaksidente sa kalsada ang sinasakyan nilang jeepney sa Lobo, Batangas. Ayon sa mga otoridad, pauwi galing sa outing ang magkakaanak nang mangyari ang insidente. Nagpagewang-gewang daw ang jeep sa pababang bahagi ng kalsada bago tumama sa isang puno. Sugatan ang 22 iba pang sakay. Base sa investigasyon, overloaded ang jeep. Hindi naman daw lasing ang driver na kabilang sa mga nasawi. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Anuman ang pulisiya ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea, hindi raw ito makakaapekto sa maritime rights at territorial sovereignty ng China. Sinabi yan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin. Umaasa raw silang susunod ang Pilipinas sa naging kasunduan ng dalawang bansa kaugnay rito. Dapat na rin daw tigilan ng Pilipinas ang panghihimasok sa ibang bansa na mangialam sa issue sa South China Sea. Kailangan daw gawin ng Pilipinas ang responsibilidad nito na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan doon. Sinabi yan ni Wang kasunod ng pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang pagtibayin ang maritime security sa West Philippine Sea. Pagmumultahin daw ng MMDA ang kontraktor ng mga hindi natapos na road repair sa EDSA na naging dahilan ng traffic matapos ang Holy Week break. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 3 ng madaling araw may harang pa ang bahaging ito ng EDSA southbound sa San Juan. Hindi madaanan ng mga motorista ang isang lane dahil pinatutuyo pa ang semento. Double time din ang mga gumagawa sa pagpapatuyo sa bahaging ito ng kalsada sa EDSA southbound sa Mandaluyong. 2 lane ang hindi magamit ang mga motorista, apektado maging ang bike lane. Inabutan naman namin na kinukumpuni pa ang bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo bago dumating sa EDSA Boni Avenue. 3 magkakasunod na hukay yan, kaya hindi rin madaanan ng mga motorista. Sa isang hukay, kabubuhos lang ng semento bandang alas 3:30 na madaling araw.
Kabilang yan sa 24 na hukay na hindi naayos ang dalawang kontraktor noong Semana Santa matapos nilang maglagay ng fiber optic cables. Malaki pong abala yan kasi po yung daan po minsan po kasi wala pong bantay sa harap na ano po kasi yung hindi po nakikita. Baka yung iba po kasi na hindi nila napapansin. Bigla na lang po na dire-diretso, ma-overtake. Dadaan kami dito, mamaya may mabilis yung mga sasakyan Pag hindi kami dito, pag mabilis, masagi pa kami. Kahapon, pinulong na ng MMDA at DPWH ang mga kontraktor. Pagmumultahin sila at i-review din ang permit. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. Nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Sabi ng Arling Corporation, gumagawa na sila ng paraan para makumpuni ang mga naiwang road repairs. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon po mainit ang panahon, doble ingat po tayo sa sunog. Sa Parañaque, nagkasunog po sa isang residential area. Balitang hatid ni Katrina Son. Nagangalit na apoy na sinabayan pa ng makapal na usok. Ganito ang naging sitwasyon sa Scotland Topland sa barangay San Isidro, Parañaque City mag-aalas 7 kagabi. Ang pamilya ni Rosie kabilang sa mga nasunugan. Kakauwi lang daw niya at kumakain kasama ang mga anak nang bigla na lang mamatay ang kanilang ilaw. Dito na raw siya nakarinig ng mga sumisigaw ng sunog. Sa pagmamadali, wala raw silang naisalbang kahit anong gamit. Naputukan na Putok na talaga. Mga kuryente, mga kalan, wala. Kahit nga panty namin, wala. Tira, ito nanghiram na nga lang kami. Wala, machinilas Ipinagpapasalamat naman ni Michelle na kahit wala silang naisalbang mga gamit, ligtas ang kanyang pamilya. Wala po talaga. Talagang iyak na lang talaga po. Wala po nangyayari. Mahirap po. Wala po kahit gatas, biberon, wala po maisalba. Dahil sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, umabot ito sa 4th alarm ng 7:25 ng gabi. Hindi bababa sa 16 na truck ng bombero ang kinailangang rumesponde. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay ayon sa BFP. Malakas din daw ang hangin kaya mas kumalat ang apoy. Nag-start yung sunog sa bandang sakop ng Parañaque pero nadamay pa rin yung parte ng Las Piñas gawa ng sobrang laki ng apoy. Mahirap apulahin gawa ng pag-responde namin. Talagang sobrang laki na nung pagdating namin. Wala namang napaulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuoang halaga ng mga natupok ng apoy. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good job ang isang Pinay weightlifter na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Si Rosie Ramos na ang ikapitong pambato ng Pilipinas sa Paris. Nakuha niyang slot matapos manalo sa women's 49 kg category sa Olympic qualifying tournament ng International Weightlifting Federation sa Phuket, Thailand. Tubong Zamboanga City ang 20-year-old weightlifter na pinsan ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Makakasama niyang lalaban para sa Pilipinas sa Paris Olympics sina E.J. Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Patay sa pananaksak ang isang pedicab driver sa Maynila matapos siyang makaaway umano tungkol sa pasahero. Ang kapwa pedicab driver, gate ng suspect, lagi siyang binubuli ng biktima. Balitang hatid ni Bam Alegre. Huli ka masuntukan ng dalawang lalaki sa hanay ng mga pedicab sa Alley 1 Street sa Sampaloc, Maynila bago mag-alas 6 ng umaga kahapon. Masdan ng isang lalaki na tila tsumempo at inundayan ng saksak ang kanyang kaaway. Habang nakatumba ang biktima, patuloy pa rin siyang sinasaksak. Ang ilang tao naman sa paligid, pinanood lang ang dalawa. Ilang saglit pa, umalis ang lalaki na naksak at naiwan ang biktima na duguan. Sinubukan niyang tumayo pero hindi na kinaya. Ang biktima na 64 na taong gulang na pedicab driver namatay kalaunan. Base sa investigasyon, kapwa niya pedicab driver ang kanyang nakaalitan. Ayon doon sa
statement na ibinigay ng witness doon, itong si biktima at si suspect ay una pa man ay may pagkatalo na tungkol doon sa pagsakay sa pasahero doon sa lugar. Kasi pareho silang pedicab drivers. Muli silang nagtalo at nauwi ito sa pagbunot ng kutsilyo at sinaksak tong ating biktima. So inabot siya dito sa braso at sa kilikili kung saan ay nagsanhi ito ng kamatayan, at yung pedicab drivers dinala siya sa ospital ng Maynila at doon ay dead on na arrival. Ang suspect isinuko ng kanyang kapatid. Paliwanag niya wala naman daw siyang balak patayin ang biktima. Marami siyang kaaway. Gano'n po kadalas? Araw-araw ba yan? Lahat kami, pero mas madalas ako. Ang ano ko lang, natakutin siya. Talagang nilalabanan niya pa rin ako eh. Natumba ako, tapos natumba rin siya. Doon ako nakakuha ng buwelo. Kakasumpo natin siya ng homicide. At kung saan ay suspect ay ating dinala at turn over sa homicide section ng ating Manila Police District. Siyempre po, una po, wag po tayong padala sa init ng ating ulo dahil kapag ganyan po ang sitwasyon ay hindi po tayo makakapag-isip ng tama at ito lamang ay makakasama. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga kumakain, pero kakambal po ng tag-init, di ba? Yung Makati sa anit ng mga kuto. Sa Lawag, Ilocos Norte po, isang batang babae ang kinailangang gupitan ng buhok. At ito pasintabi po muli, hinugaran na kasi ng kuto ang ulo po niya. Kwento po ng lola ng bata, madalas raw kasing magbabad sa araw ang bata para maglaro. Ganyan din po ang problema ng ilang magulang sa Aurora, Isabela. Pinutakti rin kasi ng lisa at kuto ang ulo ng kanilang mga anak. Kung napapakamot ulo kayo kung saan ba nakukuha ang mga lisa na yan at mga kuto, ang sabi po ng Research Institute for Tropical Medicine ay karaniwang nagkaka-lice infestation ang mga bata dahil po sa close contact. Prevention is better than cure, ika nga. Kaya iwasan daw po na malapitang makikipagsalamuha sa mga taong may kuto na tulad po na lamang habang naglalaro. Iwasan din daw ang sharing o hiraman ng mga bagay gaya po ng suklay, hair accessories, beddings at iba pang sinusuot sa ulo. Mas maganda rin daw kung ihihiwalay muna ang mga taong infested nito. Sa ngayon, pinakamabisang gamot pa rin sa kuto ang anti-parasite medication na pediculicides. Ayan ho makakatulong din daw ang pagsusuyod, pagpapakalbo, pati na ho ang pagpapalit ng damit at gamit sa higaan. 11 lugar sa bansa ang nasa danger level na ang heat index forecast o yung inaasahang damang init po ngayong araw. Para sa iba pang detalye niyan, nakasalang sa Balitang Hali, si Lauren Joy Estrebillo, Weather Specialist 1 ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Opo, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Papaano ho ba yung sistema ng pagtukoy po ng Pag-asa sa isang lugar para maituring ho na nasa danger level na yung heat index nila? Okay po. Sa mga lugar po na mayroong weather station, ang DOST Pag-asa, nasusukat ang temperatura at ang relative humidity or yung moisture sa hangin. So gamit po ang dalawang variables na ito, nakakompute natin ang heat index. I see. Pero may mga specific conditions po ba yung mga lugar na yan kung kaya't lagi hong mainit at maalinsangan kaya doon, ano? Kasi napansin po namin na parang laging kasama po sa matataas na heat index yung Dagupan, di ba? Pangasinan at saka yung Katarman. Tama po kayo, Ma'am Connie, no? Madalas po sa mga areas na ito, possible po na ma-experience natin yung matataas na heat index, especially during this dry season. So ito pong mga areas na ito ay kasama na ang coastal areas since merong source ng moisture sa hangin o yung water vapor or humidity. Ganon din po sa mga syudad kung saan may mga concrete,
na kalsada at buildings, ganoon na rin sa mga low-lying areas katulad ng mga valleys na matataas din ang temperatura na ating nare-record. Ito pong nasa forecast niyo halimbawa, yung 42 degrees Celsius sa Pasay. Mga anong oras po ba yung kasagsagan nito at mararanasan ito? Usually po, Sir Rafi, nakakapag-record tayo ng matataas na heat index values sa pagitan ng 11 a.m. at 3 p.m. Pero may mga instances din na nagpe-persist yung ganitong heat index hanggang 5 p.m. So hanggang 5, dapat mag-ingat pa rin at inom pa rin ng inom ng tubig. Tama po, Sir Rafi. Pero hindi ho ba pag mas maalinsangan ng panahon, mas may chance ho bang umulan dahil mataas yung humidity? Posible din po yun, Sir Rafi. Bago umulan at pagkatapos umulan, posible pong mataas din ang heat index values. Yun yung pinaka-mainit na nararamdaman natin. Base po sa historical data ng Pag-asa, posible bang tumindi pa yung init sa mga susunod na linggo? At hanggang ilang degrees Celsius kaya ito? Historically po, Sir Rafi, mula mid-March hanggang sa pagtatapos ng buwan ng May, mas marami pa dumadami pa yung mga lugar na makakaranas tayo ng matataas na heat index values na under sa danger level dahil inaasahan pa po natin yung pagtaas ng temperatura, especially ngayong May. Okay, so ingat-ingat. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Si Lauren Joyce Trebillo, weather specialist ng Pag-asa. Wala raw naging kasunduan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang China kaugnay sa pagpapaalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Isiniwalat yan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa isang programa sa SMNI. Sabi ni Panelo, baka naghahanap lang ng publicity ang taong nagkakalat ng anyay kasinungalingang ito. Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement ang Pilipinas at China para respetuhin ang status quo sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Wala pang komento si Roque sa sinabi ni Panelo. Ayon naman sa National Security Council, kung meron mang kasunduan, binabawi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, dehado ang Pilipinas sa kasunduang ito. Pero para kay Roque, mas delikado kung hindi itutuloy ang gentleman's agreement. Maaari raw mawala sa atin ang Ayungin Shoal katulad na lang anya ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. It's official mga mare at pare, certified kapuso na ang K-pop idol na si Nancy. Si Nancy o Nancy Jewel McDonough in real life ang newest addition sa Sparkle family. Inanunsyo yan ng Sparkle GMA Artist Center sa isang IG post. Trending pa nga sa social media platform na X ang Sparkle reveal. Nakilala ang Korean-American singer nang mag-debut siya bilang maknae at former member ng K-pop girl group na Momoland last 2016. Bilang bagong kapuso, mapapanood siya sa Season 2 ng hit variety show na Running Man Philippines. See you soon, Maring Nancy! Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang barangay kagawad matapos masabugan ng sinindihang improvised na dinamita sa Lagayan, Abra. Ayon sa kanyang asawa, nangisda sa ilog ang biktima kasama ang ilang kaibigan. Kwento ng mga kasamahan ng biktima, sumabog agad ang improvised na dinamita matapos niya itong sindihan. Maiksi raw kasi ang mitya nito. Mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang panguhuli ng isda gamit ang dinamita. Patay ang isang babaeng 22 taong gulang matapos saksakin sa Quimpo Boulevard, Davao City. Ayon sa mga pulis, hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil walang nawala sa gamit ng mga biktima. Kwento ng kanyang mister, may nakaaway umano ang biktima sa negosyong online selling. Nire-review na ng pulisya ang mga CCTV sa lugar para matukoy ang mga suspect na tumakas sakay ng motorsiklo. Mga kapuso, dumami po ang kaso ng dengue sa Western Visayas sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa Department of Health, mahigit 200 kaso ng dengue ang naitala simula noong March 17 hanggang March 23. Sa kabuuan, may halos 2,000 kaso na ng dengue sa Western Visayas ngayong pong taon. Mas mataas po yan ng 5% kumpara noong nakaraang taon. Pinakamaraming nagka-dengue sa probinsya ng Iloilo na may 78 kaso ng dengue.
Negros Occidental na may 36 na kaso at Capiz na may 32 kaso. Paalala po ng Department of Health, siguraduhin gawin ang 4S kontra dengue. Search and destroy o alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection o magsuot naman ng mahabang damit, maglagay ng insect repellent at gumamit din ng kulambo. Seek early consultation. Kung may mga lagnat na pong ng 2 araw at may mga rashes pa sa balat, magpakonsulta na sa mga health professionals. At say no to indiscriminate fogging. Mag-fogging lang kung may dengue outbreak. Hindi lang sa aso at pusa pero pati na rin sa iba pang hayop maaaring makakuha ng rabies. Posible rin itong makuha ng tao kung makakain ng karne ng hayop na nagkaroon ng naturang sakit. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pagkabalisa at minsay nauuwi sa pagdedeliryo hanggang sa makomatos at mamatay ang pasyente. Ilan yan sa mga epekto ng rabies sa katawan ng tao. On average, sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon, tinatayan na may isang Pilipino ang namamatay sa rabies dito sa ating bansa. Bago pa man umabot sa ganyan, ilan pa sa mga sintomas na kailangang bantayan ang pananakit o pangangati kung nasaan ang kagat ng hayop, pagiging takot sa tubig at ilaw, panghihina, pagsusuka at pagkaparalisa ng bahagi ng katawan. Bukod sa pag-iwas na makagat o makalmot ng hayop, nagbabala rin ng World Health Organization laban sa pagkain ng karne o pag-inom ng gatas mula sa hayop na may rabies. Mahalagang paalala ito, lalo na't hindi lang naman aso't pusa ang pwedeng tamaan ng virus, gaya ng nangyayari ngayon sa Marinduque. The latest ngayon sa Marinduque ay pati cattle natatamaan, pati wildlife, tumalon na sa cattle ang rabies. Kaya they have to pursue also vaccination kasi the rabies will come from dogs and cats. 2 baka at 3 baboy ang nagpositibo sa rabies doon ayon sa Agriculture Department. Ang sintomas ng rabies sa baka, kapareho rin ng sa aso. Grabeng paglalaway at nauuwi sa pagkamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Paano kung hindi alam ng may-ari ng baka na may rabies pala ang kanyang alaga at naipakain ito sa tao? If it is not cooked properly, just like any other diseases, it will move to the human. Bukod sa maayos na pagluluto, mahalaga ang pagpili ng pagkukunan ng karne na may tatak ng pagkasuri mula sa meat inspectors. Pero bago pa umabot dyan, kailangang pinababakunahan kahit mga baka. At least man lang 40 to 50% of the livestock of pets will be vaccinated. So DA now is preparing a budget. It is 100% preventable through vaccination and the department is committed to strengthen this program. May libreng pagbabakuna ng mga alagang hayop ang Department of Agriculture. Libre rin silang nilagyan ng microchip. Sana po laging may ganitong project. Tsaka yung ibang mga street dogs para magkaroon din sila ng chance na masave din sa mga rabies. Basta updated ang anti-rabies mo, safe ang bahay, safe lahat kayo. Marso ang tinaguri ang Rabies Awareness Month, pero buong taon ang kampanya kontra rabies. It's present even it's rainy, it's summer. Sobrang dami na kasi ng animals, ng dogs and cats dito sa Pilipinas. At napapabayaan ng walang injection ng rabies. Kahit bakunado ang hayop na kumagat o kumalmot sa isang tao, dapat ding magpaturo kontra rabies yung tao at kumpletuhin ang bakuna. At bagamat bihira ang paghahawa ng rabies sa pagitan ng 2 tao, ayon sa WHO, maigi pa rin mag-ingat tuwing nakakalapit sa taong na-infect. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, the heat is on at kasabay ng tag-init ang kabi-kabilang gala. Heto po ang ilang pwede niyong puntahan.
Sa gustong mag-chillax dyan, pwedeng puntahan ang Busay Dream Falls sa bayan ng Lobok, Bohol. Pwedeng mag-relax habang tanaw ang magandang kalikasan at malinis na tubig. 50 pesos lang ang entrance fee riyan. Bukod sa falls, ma-enjoy mo rin ang libreng bamboo rafting. Sa Lazi, Siquijor, dinarayo rin ang Cambugahay Falls. Bukod sa malamig na tubig, pwede ring buhayin ang dugo at mag-ala-Tarzan gamit ang baging para mag-dive sa tubig. May balsa rin na pwedeng sakyan habang naliligo. Ang iba sa agos na mismo ng tubig nagpapamasahe. Ang entrance fee, 40 pesos lang. Ilang paaralan nga po ang nagsususpindi na ng klase dahil po sa matinding init ng panahon. At kaugnay niya, nakasalang sa Balitang Hali si DepEd spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang tanghali sa inyong mga televiewers and listeners, Rafi and Maris. Si Connie po ito. Connie, I'm sorry. Oh, it's okay. Asek, paano ho naapektuhan ito pong mga pagkakakanselan ho ng face-to-face classes, yung syempre yung learning ng mga estudyante po natin, ano? Kasi nga, sabi, nawawala yung focus nila, di ba? Yeah, I know. I think itong ating pag-shift into alternative delivery modes, hindi naman yan matutumbasan talaga ng ating face-to-face classes. But definitely, hindi naman ito permanent na naka-ADM tayo because it's only temporary depending on the heat index or yung nararamdamang init sa mga paaralan. So, pagbalik naman natin sa ating mga face-to-face classes after nung suspension natin, ay magkakaroon sa mga coping exercises yan para sa mga lost competencies na hindi na natakal during the face-to-face suspension. Opo, Asek, so bali ang ating pong patakaran ngayon, depende na lamang sa paaralan, ano? Kung sila ho ay mag-hybrid, online na lang po ang mga klase. Yeah, definitely we are abiding by the executive orders that are issued by our local chief executives at very preemptive naman yung kanilang mga issuances, so we follow them. Pero in instances or in areas na walang mga executive orders, hindi sila covered ng executive orders at their heat is already unbearable for learners and teaching personnel natin, school personnel natin, may authority ang ating mga school heads to shift to alternative delivery modes. Opo, sa survey nga po ng grupong Alliance of Concerned Teachers, sa karamihan daw ng mga guro, in fact 77% ang nagsabing intolerable. Hindi na matiis ang init sa mga classroom, habang sabi nga 22.8% naman yung moderate. Ano? Pero in other words, 87% is still very high dito po sa NCR na talaga hong hindi na matiis yung init. So ano ho ang gagawin kaya ng DepEd patungkol po para maibsan ho yung kanilang paghihirap, both the students and the teachers? Yeah, we understand that, no? Yung ating mga regional directors at ating mga superintendents, actually, meron talaga silang flexibility or authority to be flexible in terms of class scheduling. Kasi I remember last year in NCR, because of the intolerable heat, nagkaroon ng mga directives ang ating mga schools division offices na mag-modify ng kanilang mga class schedules para earlier ang kanilang pasok, and then in the afternoon, later yung kanilang pag-start in the afternoon para maiwasan yung masyadong mainit na period during the middle of the day, no? So including adjustments in outdoor activities. In fact, meron tayong mga adjustments na ginawa na between 10 o'clock or even earlier than that, mga 9:30 up to 4 p.m., wala tayong mga outdoor activities that would put our learners in direct exposure to sun. So yan yung mga kailangan nating adjustments na gagawin for this time. Asek, pahabol lang po, kasi may mga nakakapansin lamang doon po sa mga classrooms na ginagawa kasi ng DepEd, napakahirap daw ng ventilation, hindi ho maganda. So baka may plano ho ba ang DepEd patignan sa mga future, no, na mga i-build po nating mga classrooms para mas maging maayos po yung ventilation to begin with? Yes, definitely. We are already in the process of meron na tayong design for climate resilient school buildings, no? Hindi na yung traditional na school building designs natin, pero i-consider na natin yung comfort ng mga bata during summer or extreme heat and during rainy seasons as well. So yan yung ating mga bagong designs. In fact, meron tayong partnership with the World Bank. May tayong programa with the World Bank on such school buildings. Alright. Pagdating naman po sa kasuotan, Asek, may guidelines na po ba ang DepEd kaugnay sa pagpayag nyo na pwedeng magsuot ng mas komportableng damit kaysa sa uniforme ngayon pong tag-init?
Well, for the part of the learners, hindi naman talaga natin prescribe ang school uniforms. Meron tayong directive way back 2010 and reiterated by the administration of VP Sara na hindi required ang uniform. So definitely at this time na mainit ang ating panahon, pinapayagan natin ang mga estudyante na magsuot ng mas komportableng kasuotan, mga light materials lang, and even for our school personnel, na hindi natin sila i-require na mag-uniform at this time, lalo na kung mainit ang kanilang mga materials ng uniforme, but subject of course to dress codes or guidelines set by the Civil Service Commission on proper decorum on the use of dress or non-uniforms in the public offices. Okay, maraming salamat po, DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Okay, thank you so much. Nagkakansela na nga ng face-to-face classes ang ilang eskwelahan dahil po sa matinding init. Ang sabi kaya ng netizens dyan, para kay Wasim Anwar, isa yan sa dahilan para ibalik na sa original format ang school calendar next school year. Ang sabi naman ni Lirael Belring, dapat maging adaptive ang school system at magkaroon na ng mga programa para sa mga estudyante sa mga epekto ng panahon. Agree naman dyan si EJ Encallado, hindi raw kasi biro ang init ng panahon ngayon at wala ring pinipiling edad ang sakit. Kaya naman mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Heto na ang Tuesday update sa mundo ng K-pop. May heartwarming handwritten letter sa fans ng South Korean actor na si Song Kang. Nakatakda siyang mag-enlist sa military ngayong araw. Sa kanyang sulat, inalala ni Song Kang ang lahat ng experience at memories mula nang mag-debut last 2017. Marami rin siyang ipinagpapasalamat, lalo na sa pagmamahal at suporta ng Song Pyon. Song Kang at Pyon na ibig sabihin ay sanggang dikit. Mawawala man daw siya saglit, mananatili naman daw sa puso at isip ni Song Kang ang Song Pyon. Sinagot na ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Tungkol yan sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China para alisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ni Roque, ang kasunduan ay pagpapanatili ng status quo sa West Philippine Sea at wala naman daw talagang kasunduan sa Ayungin. Sabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., may kasunduan man o wala, hindi dapat malimutan na nananatiling banta sa ating karapatan sa West Philippine Sea ang iligal na ginagawa ng China. Hindi raw dapat tayo magpaloko sa propaganda ng China na ilayo ang atensyon sa kanilang mga panghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga magulang talaga #1 pagdating syempre sa sakripisyo. Correct, Mare. Gagawin ng lahat, masiguro lang na busog, healthy at masaya ang family. Ang isang tatay nga sa General Trias, Cavite, halos mabali raw ang bewang. Mapatahan lang ang anak. Ayan, kabahan na raw ang pambato nyo sa P-pop, sa papi ng sanggol na si Baby AA. Ang kanya kasing tatay Ariel, idol, pagdating ho sa pagpapatahan. Ang solusyon niya sa batang umiiyak, all out na pag-indak, Literal na, baby kalma, dahil oras na kumemot ang ama, instant hinto ang hagulgul ng bata. Paano ba naman kasi, para siyang may TikTok in real life. Game si tatay Ariel sa dance remix kahit budots pa yan, twerk o malalang kaldagan. Abay, level up ang araw minsan ng performance with matching costume. Trending! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.